Noong araw ng kasal ni Celia sa Espanya, ramdam ko ang mga titig ng pag-aalala. Maging ang kanyang ama, si Mang Ben, ay nagdala pa ng mga gwardya sa tarangkahan, tila nagbabantay sa anumang kaguluhan na maaari kong likhain. Ngunit nang matapos ang seremonya at hindi ako nagpakita, nakahinga siya ng maluwag. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa akin. Kapag naaalala na ni Benji ang lahat, magpapakasal tayo, Jake. Magiging tayo ulit. Paulit-ulit siyang nagpadala ng mensahe, ngunit parang mga batong lumulubog sa dagat, wala akong sagot. Hindi niya alam na pinili ko rin ang araw na ito para ikasal sa anak ng isang prominenteng negosyante, si Gen de la Cruz. Nang magtagpo ang aming mga prosesyon ng kasal, nakita niya ako sa loob ng isang mamahaling sasakyan, nakasuot ng barong Tagalog ng ikakasal. Matapos kong makita ang aking dating kasintahan at ang kanyang ex sa hotel, magdamag akong naghintay sa ibaba. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking kakambal. Kuya, ikaw na ang pumalit sa akin para pakasalan si Gen de la Cruz, si Gen Camille. Nagulat ang aking kapatid sa kabilang linya. Hindi pa siya nakikita ng publiko, hindi natin alam kung ano ang kanyang hitsura. Sigurado ka ba na gusto mong ako ang pumalit? Tumango ako. Ito ay isang nakatakdang kasunduan. May mahal ka ng iba, kaya hayaan mo akong pumalit. Nagtanong siya, pero hindi ba't may kasintahan ka rin? Huminga ako ng malalim. Wala na. Alam ng aking kakambal ang tunay kong nararamdaman, kaya hindi na siya nagtanong at nagpasalamat na lamang. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako sa malamig na mga lansangan ng Barcelona. Isang buwan na ang nakalipas, na aksidente ang ex ni Celia, si Benji, at nawala ang kanyang alaala. Sinabi sa akin ni Celia na inirekomenda ng doktor na muling balikan namin ang aming nakaraan upang mabawi niya ang kanyang alaala. Doon ko nalaman na may nakaraan pala siya sa lalaking iyon, isang dating manliligaw. Hindi ako sumang-ayon. Nagkasundo ulit si Celia at ang kanyang ex, ngunit sinabi ni Celia, kung hindi ka mapalagay, maaari kang sumama sa akin at magbantay. Si Celia ang aking unang pag-ibig, at ayaw kong matapos ang relasyon naming ito. Kaya't sumama ako sa kanya sa Espanya. Sa nakalipas na buwan, pinanood ko silang dalawa at ang kanilang mga kaibigan na balikan ang kanilang mga alaala. Isang araw, narinig ko pa siyang nakikipag-usap ng pribado sa telepono. Hindi naman talaga ako nawalan ng alaala, gusto ko lang siyang mapabalik. Sinabi ko ito kay Celia, ngunit hindi siya naniwala. Galit pa siya, Jake, huwag kang ang seloso. Kung kami ang para sa isa't isa, matagal na kaming kasal. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at umalis. Sinundan ko siya, ngunit nakita ko silang pumasok sa isang hindi pamilyar na hotel. Nang matauhan ako, napunta ako sa dalampasigan. Nakita ko si Celia, nakasuot ng puting uniforme ng piloto, nakaharap kay Benji. Sumigaw ang kanilang mga kaibigan, kiss. Kiss! Manghahalikan ni Celia si Benji, ngunit nang makita niya ako, agad siyang humiwalay at lumapit sa akin. Saan ka nagpunta? Hinanap kita kagabi. Isa-isa kong sinagot ang kanyang mga salita, ang aking mga mata ay bahagyang nagbago. Bago niya matapos ang kanyang mga sinasabi, pinutol ko na siya. Hindi mo nga ako nakita. Bumili lang ako ng ilang bagay at bumalik sa hotel. Nakahinga ng maluwag si Celia at nagsinungaling ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ay sinabi niya, magpapakasal ako kay Benji. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Bumukas ang kanyang mga pulang labi. Noon pa man, gusto niya akong bigyan ng magarbong kasal. Gusto ko lang tuparin ang pangako niya para mabawi niya ang kanyang alaala. Ngumisi ako. Kapag walang masabi, gusto mong tumawa. Akala ni Celia na tatanggihan ko siya, kaya sinabi niya, kapag naaalala na niya ang lahat, iuwi kita sa Pilipinas para ipakilala sa aking mga magulang at magpakasal. Bago pa man siya matapos, agad akong sumang-ayon. Nagulat siya at nagtanong, may iba pa ba? Maglalaan ako ng 1 linggo para sa kasal. Sa panahong ito, kailangan nating umiwas sa isa't isa para hindi siya maghinala. Dahil sa mga salitang ito, mahigpit kong kinuyom ang aking palad. Walang pag-aatubili, sumang-ayon ulit ako. Mukhang hindi makapaniwala si Celia na hindi na ako nagsiselos. Marahil ay napagtanto niya na sobra na ang kanyang ginagawa. Salamat, mahina niyang sabi.
Sa sandaling ito, narinig ko ang kanyang mga kaibigan, Celia, kailangan na nating gawin ang susunod na hakbang. Hindi na ako kinausap ni Celia, dumiretso na siya kay Benji. Nakita ko si Benji na nagtatanong, ano ang susunod na hakbang? Sinagot ng isang kaibigan sa Espanyol, ang susunod na hakbang ay ang honeymoon. Dati tayong nandito para sa honeymoon ni Celia at Benji. Tumingin si Benji kay Celia na may pag-asa. Sumigaw ang lahat sa Espanyol, honeymoon. Honeymoon. Tinanong ko ang isang kaibigan, bakit ang saya? Sinagot niya, nagkakatuwaan lang sila, huwag kang mag-alala. Sabi ng isa pang kaibigan sa Espanyol, bakit mo siya kinakausap? Isa lang siyang turista na hindi nakakaintindi ng Espanyol. Sinagot ng kaibigan, kahit na, hindi natin maaaring hayaan si Celia na makitungo sa dalawang lalaki. Malapit na siyang ikasal kay Benji, kaya hindi na niya kailangang harapin ang isang iyon. Pinanood ko ang mga taong masaya at bulong ko sa aking sarili. Akala niyo ba na wala akong alam? Sa Espanyol, sinabi ko, ayaw ko nang manood. Bumalik ako sa Manila Peninsula Hotel. Marahil dahil sa puyat, nakatulog ako kaagad. Pagkagising ko, gabi na. Bumaba ako para kumain. Pagkalabas ko ng pinto, nakita ko si Celia at Benji na bumabalik sa hotel kasama ang kanilang mga kaibigan. Kumaway sa akin si Benji. Jake, bakit ka umuwi agad? Pagkatapos ay umakbay siya sa akin. Ipinakasal ko na si Celia. Sinabi nila na ikaw ang kanyang matalik na kaibigan, kaya't binabati mo kami, di ba? Nag-aalala ang mga kaibigan ni Celia, dahil alam nila na ako ang tunay na kasintahan ni Celia. Nagtanong si Benji dahil natatakot siyang sumabog ako at sirain ang lahat. Tumingin ako kay Benji at tinignan ang mga mata ni Celia. Kalmadong sinabi ko, syempre, binabati ko kayo. Sana'y magkaroon kayo ng maraming anak at maging masaya magpakailanman. Mukhang nagulat si Celia. Nakontento naman si Benji. Salamat. Celia, magbibihis lang ako, magkita na lang tayo sa restaurant sa ibaba. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid. Lumakad ako at sumakay sa elevator. Sinundan ako ni Celia sa loob. Tumingin sa akin si Celia na may pagtataka. Bakit mo sinabi iyon? Kalmado ko siyang tinignan. Hindi ba't sinabi mo na nagpapanggap lang tayo? Tumalikod si Celia. Nang bumukas ang elevator, pumasok ako sa restaurant at naghanap ng upuan. Tumawag ako ng waiter at nag-order. Tahimik na umupo sa tabi ko si Celia. Hindi nagtagal, bumaba si Benji. Celia. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Benji at umupo sa malaking mesa kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngayon, mukhang mga bagong kasal sina Celia at Benji. Ang mga kaibigan nila ay nagsasalita ng Espanyol para hindi ko maintindihan. Hinawakan ni Benji ang kamay ni Celia at nagsabi, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mahigpit kong hinawakan ang aking baso. Sa sandaling ito, tumingin sa akin si Benji. Jake, wala akong best man sa kasal namin ni Celia. Pwede bang maging best man ka sa kasal namin? Hindi, may lakad ako. Tumanggi ako agad. Kailangan ko ring maging ikakasal. Tumingin si Benji kay Celia. Inalo siya ni Celia, ayos lang iyan, ikaw lang ang kailangan ko. Celia, mas mahal mo ang pag-ibig kaysa sa pagkakaibigan. Masama ang pakiramdam ko sa pagkain. Pagkatapos, hinatid ni Celia si Benji sa kwarto nito. Sinabihan ako ni Benji na sinasabi ni Tristan na kaibigan ni Benji, Jake, si Benji ang gusto pakasalan ni Celia, bakit hindi mo na siya pakawalan? Sinabi ko kay Tristan hindi na ako mahal ni Celia. Nang pagdating sa kwarto, may tawag ako galing kay Benji. Binigyan ako ng 4 na file tungkol sa mga alala ni Benji at Celia. Sinabi sa akin ni Celia tungkol dito, sabi ni Benji. Sa loob ng file naglalaman ng maraming litrato, video galing kay Celia. Ako'y naalala, hindi ako nagkaroon ng litrato kasama si Celia sa 3 taon. Sa loob ng liham tungkol kay Celia, naipakita siya hindi niya ako nakalimutan kahit na may relasyon kami. Pumasok si Celia at sinabi, hindi ako aalis ngayon, nalaman ko na nagalit siya dahil sa mga nangyari ng araw. Pagkatapos nangyari to, ako'y nakatulog at umiyak. Kinabukasan, sinabi sa akin ni Celia na binigay ko na ang barong ko kay Benji, kasi gusto niya ang barong ko, sinabi ko na okay lang sa akin. Tinanong si Celia kung may problema.
Nang pagkatapos, ako'y nadismaya. Sana ay makatulong ito sa iyo. Kung mayroon ka pang ibang kahilingan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Gustong-gusto ko ang inihaw na pagkain. Hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi nang pinutol ako ni Tristan. Celia, nagkakamali ka. Si Benji ang gustong-gusto ang inihaw na pagkain. Dati-rati ay lagi mo kaming isinasama sa gigi. Dahil dito, nagsalita ako. Mauna na kayo, hindi ko gusto ang inihaw na pagkain. 6 na araw na lang, ayaw ko nang magpanggap pa. Pagdating ko sa restaurant, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kuya. Nakahanda na ang lahat ng damit. Ipinadala ko na sa mansyon mo sa Espanya. Sa loob ng 6 na araw, doon ka na maghintay. Sige, sagot ko. Pagkatapos kong kumain, nagpahinga ako sa hotel. Sa hapon, naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Habang nakatayo sa malapit na bato sa dagat, tinitingnan ko ang paglubog ng araw. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Lumalakas ang alon. Aalis na sana ako nang dumating si Benji. Jake, alam mo na siguro na hindi ako nawala ng alaala, di ba? Nagtataka ko siyang tinignan nang magpatuloy siya. Pagbalik ko sa dati, napagtanto ko na hindi ko kayang mawala si Celia. Kaya ano nang gusto mong sabihin, tanong ko. Kailangan ko siyang mapabalik. Isa-isang salita. Huwag kang mag-alala, hindi ko na siya kailangan. Magkatuluyan sana kayo. Hindi mukhang naniwala si Benji. Celia ay hindi lamang isang piloto, siya ay tagapagmana rin ng isang kumpanya. Kaya't bibigay ka na lang basta. Isa lang ang may buhay sa aming dalawa na maaaring makasama siya. Pagkatapos ng mga salita ni Benji, malakas niya akong itinulak. Nagulat ako at sinubukan umiwas, ngunit dahil sa momentum, nahulog siya sa dagat. Tulungan niyo ako. Nakuha ng sigaw ni Benji ang atensyon ng mga tao. Agad na tumalon si Celia sa dagat upang iligtas siya. Nang makarating sila sa pampang, puno ng pag-aalala si Celia kay Benji na hindi maganda ang pakiramdam. Yan ang sinasabi ko sa'yo, si Jake ang kasintahan niya. Lahat ng ginawa natin ay panlilinlang lang sa'yo. Totoo ba iyon? Hindi. Agad na sinagot ni Celia. Tumingin sa akin si Benji. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Pagkatapos ng kasal, babalik tayo sa Pilipinas para magpakasal. Tumingin si Celia sa kanyang mga kaibigan at sinagot ang kanyang asawa, Benji, babalik tayo sa Pilipinas para magpakasal. Umiti si Benji at niyakap si Celia. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa hotel. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Celia. Nakita niya akong nakaupo sa sulok ng kama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya akong mahina. Nasaktan siya. Jake, ngayong gabi dito na ako. Hindi ko napupuntahan si Benji. Nang matauhan ako, basa pa rin ang kanyang damit. Tanong ko sana kung gusto niyang magpalit ng damit nang magsalita siya. Pero hindi mo dapat sinabi ang totoo kay Benji. Ang totoo? Tinitigan ko siya. Hindi mo ba sinasabi ang totoo? Isang bibig ng kasinungalingan. Hindi ko mapaniwala na nasaktan ako. Jake, maghintay ka na lang ng 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, matatapos na ang lahat. Hindi na ako maghihintay. Pagkatapos ng 5 araw, maghihiwalay na tayo. Hindi na ako magpapanggap kay Celia. Nang hindi ako sumagot ni Celia, kumuha siya ng isang magandang regalo. Narito ang regalo mo, tingnan mo kung gusto mo. Ito ang unang regalo na ibinigay niya sa akin. Binuksan ko ito at isang pares ng sapatos na may size 40. Bigla akong natawa. Celia, ang sukat ng sapatos ko ay 41. Sa nakalipas na mga araw, nakita ko ang nakaraan mo kasama ang iyong ex. Araw-araw ay binibigyan mo siya ng regalo. Ang relo, sapatos, at iba pang mga bagay na gusto niya. Pero sa akin ni. Itinuro ko ang aking lieg at pulso, lahat gustong maging espesyal. Sa loob ng 3 taon na magkasama kami, tila hindi ko pa siya kilala. Celia, pagod ka na ngayon. Umuwi ka na. Tumayo si Celia. Magpabili na lang ako ng bago. Pagkatapos niyang umalis, sinara ko ang pinto. Noong gabing iyon, hindi na siya bumalik. Mag-isa na lang akong natulog. Kinabukasan, nagpunta ako sa restaurant para kumain. Narinig ko ang mga kaibigan ni Celia at Benji na nagsasalita sa Espanyol.
Sa tingin nyo, sino ang mas gusto ni Celia? Siyempre si Benji. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Celia na hindi nawala ang alaala ni Benji. Ginagamit lang niya ito para gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin kay Benji. Habang nagsasalita, tinignan nila ako. Nang hindi ako sumagot, nagpatuloy sila. Hindi ba't masama yon kay Jake? May kasintahan na siya. Si Jake ay kaibigan lamang. Si Celia ay taga-Air Force at si Jake ay mahirap lamang. Hindi sila bagay. Dahil dito, nalaman ko na niloloko nila ako. Naglakad ako. Tapos na ba kayo magsalita? Sasabihin ko sa inyo, hindi na ako makakasama kay Celia. Sa Espanyol, sinabi ko, hindi siya karapat-dapat sa akin. Umalis ako. Hindi nagtagal, bumalik sila at pinag-usapan ako. Paano niya alam ang Espanyol? Narinig kaya niya tayo? 4 na araw na nila akong iniiwasan. Tila nakalimutan na rin ni Celia na bumili ng regalo para sa akin. Palagi siyang kasama si Benji. Hindi ko na pinapansin. Sinuot ko ang aking mga damit. Sa araw ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kuya. Jake, ikakasal ka na kay Ian de la Cruz. Kung gusto mong magbago ng isip, pwede pa. Tumahimik ako. Kuya, hindi na ako magbabago ng isip. Alam ko na ang dapat kong gawin. Ang kasal sa pagitan ng mga pamilya ay hindi tungkol sa pag-ibig. Huminga ng malalim si kuya. Patawad. Mas mahalaga ang pera kaysa sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, nagsalita si Celia. Anong sinasabi mo? Nagulat ako at itinago ko ang aking cellphone. Bakit ka nandito? Dapat kasama mo si Benji. Hindi sumagot si Celia at may binigay na regalo sa akin. Pabulong niyang sinabi, Jake, akala ko ibang lalaki ka. Gusto mo lang ng pera. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas na siya ng silid. Hindi ko inaasahan na ganito niya ako tignan. Gusto kong ibalik ang regalo, ngunit narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Gusto kitang makita. Gusto niyang makita si Benji. May nagtulak sa akin upang sundan siya. Mula sa club, pumunta si Celia sa amusement park. Gusto niyang makita si Benji. Dinala ni Celia si Benji sa Ferris wheel. Nang umabot na sila sa taas, nagsimula na ang mga fireworks. Nakatanggap ako ng isang video sa grupo. Mahal kita, Benji. Nang bumaba sila, nakita niya ako at agad na humiwalay kay Benji. Nakita mo na ba kung ano ang ginawa mo sa amin? Mayroon kang taong mahal na mahal ako. Sinabi ko, wala akong pakialam, hindi ko gusto si Celia. Nagalit si Celia, sinabi kay Benji na umalis na, kasama ako. Sa kanyang hotel, tumahimik ako, tumitig ako sa kanya, sa loob ng maraming taon, mahal na mahal ko siya, pero ngayon wala na. Sa hotel, nagalit si Celia dahil hindi niya ako sinasagot. Hindi ko na dapat makita ang mukha mo, sinabi ko sa kanya. Sinabi niya nagagalit dahil palagi niyang ginagawa ako. Gusto mo bang malaman ang mga detalye? Binigyan ng ultimatum sa akin si Celia. Gusto niyang ilayo ako sa kanya o kakalimutan na lang ang lahat. Sinuot ko na lang ang formal na damit at pumunta ako sa simbahan. Alam ko na pagpinta niya sa akin, wala na siyang gusto sa akin. Pinakasal ang kanyang babaeng kabit at ang lahat nito ay wala ako. Sa lalaking ito na nagngangalang Benji, hindi ko siya mahal. Nangako pa akong magiging tapat sa kanya, kahit anong mangyari hanggang sa kamatayan, kahit may sakit siya, mahirap o ano paman. Ngunit nang tanungin ako ng pari, sinabi ko payag ako, ngunit bakit hindi ko kayang sabihin? Celia. Paalala sa akin ni Benji, sinabi ko na lang payag ako. Ngunit hindi na umiti si Benji. May nangyari kay Celia, tanong niya, bakit mo binanggit si Jake sa akin? Si Jake ay isang kaibigan lamang. Tinignan ko si Benji at sinabi, gusto lang kitang mapasaya. Gusto kong pakasalan ang taong mahal ko, nagulat si Benji dito. Si Celia ay nagsabi sa akin na peke lang ang kasal. Benji, humihingi ako ng tawad, sinabi niya, ngunit ayaw kitang saktan. Hindi siya nag-alala kay Benji. Ang lalaking ito na nagngangalang Tristan ay sinasabi na ang babaeng iyon ay nakakasawa. Inalo si Benji ng mga kaibigan niya, sinabing huwag kang mag-alala, may iba pa dyan, nagulat ang kaibigan na si Julieta, dahil sa ginawa ko sa kanila, sinabi Julieta na hindi ako mabait, sinabi Julieta na sana gumaling ka na.
Biniro sila nang humingi ako ng tawad. Sa palagay ko, hindi iyon maganda sa paningin ng mga kasamahan ni Celia. Nagalit ako kay Juliet at sinabi ni Tristan, okay lang yan. Huwag kang magalit pagkatapos ay umalis na ako sa lugar. Sinabi sa sarili ko sana ay makita kita ulit, Celia. Nagmaneho ako papunta sa Manila Hotel. Umakyat ako sa itaas at kinatok ang silid ni Jake, ngunit walang sumasagot. Nagtanong ako sa isang katulong. Sinabi niya na wala ng tao sa loob ng silid. Kaya't nawalan na ako ng pag-asa. Nasaan na si Jake? Tanong ko. Tumawag din ako sa hotel, ngunit wala rin. Walang bakas ng aking Jake. Si Jake ay nasa puso ko, sinabi niya. Sinimulan ko ang pagbabasa tungkol sa papel ni Jake. Ang lahat ng isinulat ni Jake sa loob ng papel ay totoo. Ang tanging sinabi ni Jake dito ay alam ko kung gaano niya ako kamahal at alam ko na hindi kami magkakasama. Tumawag ako sa mga taong mahal ko at sinabi ko na tumulong sa akin. Umalis ako sa hotel at nakita ko si Jake. Nagpanggap akong umiyak nang nakita ko siya. Gusto kitang makasama. Gusto na kitang pakasalan. Sinagot niya ako ng hindi kita kailangan. Gusto kitang makasama. Sumigaw ako, sinabi ko na nagkamali ako, sinabi ko na ikakasal tayo. May nakita na akong iba, sinabi niya, si Ken de la Cruz. Huminto ako na sinusundan siya, huminto na ang pag-iyak ko, at nagpa siyang bumalik, pagmamaneho pa uwi sa Manila, napadaan ako sa Baguio. Natatandaan ko, lumaki kami rito, ako si Celia at ikaw si Jake, lumaki tayo sa mga puno ng pino, at pagkatapos ay hinabol ko siya, humihingi ng tawad sa ginawa ko sa aming relasyon, kung saan ginagawa ko ang lahat, sinusubukan kitang sundan. Pero hindi ka na bumalik sa puso ko. Humiwalay ako, nagdesisyong sabihin sa kaibigan ko na maghar ng isi. Hindi naman siya nawala, alam ko, sinusundan lang siya, hindi sinabi kay Julieta, hindi si Benji ang nakahatak na gusto, ginamit ako at tinapakan na ako. Hindi ako nakikinig kay Jake. Sabi ko sa kaibigan kong babawi ako kay Tristan. Wala na ako dito. Tumawag ako sa aking manugang na abogado, tinatawag ko ang mga nakatagong lugar para malaman kung sino ang mga De La Cruz na ito. Lumipas ang ilang araw at wala pa ring Jake. Ngunit, nagulat ako, ang mga De La Cruz ay matagal nang patay na, nagulat ako. Nakaupo ang Ginoo na gusto ko. Jake. Sinabi ko, gusto ko ang pera niya. Ngunit patay na si Ken Cruz, saan ka nagtago? Nagbalik ako sa bahay para sa aking gabi, sinabi ng sekretarya sa kanyang telepono na kinuha ako ng grupo. Pumunta ako roon. Napahiya ako na hindi siya natagpuan. Ang nangyayari sa kumpanya. Naalis ako. Anong nangyayari? Sinabi ng babae, huli ka na ay lumapit ako sa kanya, ang babae na nagngangalang Tristan. Umiti siya at sinabi, huli ka na, aking Celia, Jake. Nagulat ako na malalaman ni Jake, binayaran kita para pakasalan siya, ngunit ang iyong mga problema sa puso ay napakakomplikado na malalaman niya. Napakahina ka rin, si Jake na walang kaibigan, ngunit palagi siyang naghihintay para dito. Bigla akong naalala ang isang bagay, bigla akong tumigil. Lahat na nangyari ay binalak mo. Nagulat si Tristan nang sinabi ko iyon. Nagulat ka na alam ko. Alam kong nawawala na si Benji. Benji ang kanyang pag-ibig. Pagpasensyahan mo ako, iyon ang pinakamahirap na parte, ang gumawa ng maling impresyon sa iyo, ngunit pinatawad na niya ako. Gusto mo maniwala o hindi huminto siya sa paghinga. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, nagpakasal ka sa kanya. Ngumiti siya ng malakas. Nagpapatawa ka ba? Hindi niya kayang magpatawad, may nakahanap ng bagong tao, dahil nagsalita na ang mundo ko, sinimulan kong maiyak, at nagsimula ring mamilipit ang sikmura ko. Nakita ko siyang naglabas ng isang papel, kung saan may nakasulat. Tingin, wala ng tao na magliligtas sa iyo ngayon. Ang kinuha kong nakasulat dito ay si Celia ang may kasalanan dito, si Tristan na kasintahan ko, ililigtas ko ang iyong buhay, naku, hindi ko inaasahan, ang malalaman mong gumawa ng ganito. Biglang sumigaw ako, bumukas ang pinto, sinabihan ko sila na humingi ng tulong. Sinabi niya, huwag mong isipin ang lahat ng nangyayari dito. Sinusubaybayan kita, matagal na pala, at sinabihan kang maging abogado ang manugang mo, ngunit hindi nagkaroon ng nangyari. Lahat ng nalalaman natin, ngayon na wala ka na. Sabi ko, gawin mo.
Gusto kong lumaban, hindi ka malulusutan sa nangyayari. Tumatawa lang siya sa mukha ko. Lumabas ako, at nang hindi ko inaasahan, bumukas na ang mga pintuan, ang mga pulis at abogado, naghahanap sa kanya. Pagkatapos kong marinig nangyari lahat iyon, nakita kong nasa kulungan si Tristan. Nang gabi na, bumalik ako sa bahay. At nakita si Jake, nakatayo kasama ng kanyang kapatid. Celia, pagtawag sa akin ni Jake. Hindi ako lumapit. Jake. Sinabi ko sa kanya. Lumapit ako at ginagap ang kamay niya. Sorry talaga, sana mapatawad mo ako, hindi ka dapat humingi ng tawad, sinabi niyang gumawa ng isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Hindi ko nagawa na maging ganito, ako pala ito dati, sorry. Makinig ka, ang mali ay hindi nagpasalamat, salamat sa iyong ginawa, sabi sa akin ni Jake. Nagpapasalamat ako, na binigay mo ang mga regalo, nagsosorry na hinayaan kitang gawin ito para sa akin, sinaktan ka. Nag-umpisa na akong umiyak. Pwede ka nang magsimula ulit, huwag nang pagbigyan. Pwede na ang lahat dito. Alam ko na, ikaw nga ang nagliligtas sa mundo ko, sinabi ko sa kanya. Sinabi ng kapatid ni Jake, naghihintay na sayo ng matagal na ito. Pagkatapos, tinitigan ko si Jake, at sa gabi, hawak ang kamay niya, malumanay niyang sinabi. Matagal na kitang mahal, babalikan ka rin nila, Celia. Pagkakita sa kanila, sa wakas ay natahimik na ang aking puso, dahil alam ko na, sa buhay na ito, magkasama na kami. Sa restaurant kaninang umaga, nagbiro kami na alam na ni Celia na nakabawi na si Benji sa kanyang alaala at gusto lang niya na magbalikan. Nang sabihin niya iyon, lahat kami ay nagsasalita ng Espanyol, pagkatapos ay sinabi pa niya na hindi niya alam na marunong ako mag-Espanyol. Baka naniniwala siya sa kanyang mga sinasabi. Pagkarinig nito, hinigpitan ni Celia ang kanyang hawak sa baso. Ibaba niya ang baso nang walang sinasabi. Si Julieta ay nagtanong, hindi niyo gusto si Jake? Hindi ko maintindihan. Si Tristan ay sumagot, hindi ko nakita na ganun siya kagwapo. Nang marinig ito ni Celia, nagtanong na siya sa amin. Alam mo ba na kasinungalingan lang ang lahat ni Benji? Sumagot ang mga kaibigan na hindi namin alam. Hinawakan ni Celia ang kaibigan niya at umalis. Sinundan ni Julieta. Ang lamig ng hangin sa labas. Hindi mahilig si Jake sumama sa aming mga kaibigan. Sa huli, nasaktan siya. Bakit ka napakabait sa akin, sinabi ko kay Julieta. Humugot ng hininga si Celia at umiyak. Ikaw si Julieta. Tumahimik siya at sinabi, Celia, hindi ka dapat malungkot. May ginawa si Benji para maging masaya ka. Nagdesisyon ako, maging anuman si Celia. Alam ko, dapat kong malaman, gusto kong maging kasama ka at makalimutan si Jake, sinabi ni Celia sa akin. Hindi naman ako sumagot. Kung ikaw ay tumanggi. Si Jake ang magmana kay Ledesma. Nanahimik si Celia. Celia, ano ng problema? Kung ayaw ni Jake dito, hindi kita pipilitin. Sinabi ko. Okay, magpapaalam na ako kay Benji, sabay na tayo maglakad, habang nakasakay kami, ginugol namin ang buong oras na magkasama, naghahanap na makakaligtaan. Tumawag ako sa aking attorney, pinag-usapan namin na ang ginagawa ni Celia ay kasalanan. Ngunit bago pa ako magtagal, nakuha ako ni Celia. Inihanda ko ang aking sarili na maging isang donita. Sinabi ni Tristan, may ginagawa ka ba? May gusto ka pa bang malaman sa akin? O kaibigan mo lang si Jake? Sabi niya na tumigil na siya at lumayo na ako sa kanya. Sorry, hindi ko dapat pinakialaman at hinalikan ka sa lahat, ang mundo ko, sabi sa akin ng kapatid na babae, sabi ng abogado sa akin, huwag siyang papapasukin sa akin, nagbalik sa bahay ang ginawa niya ay napakaganda. Ang kanyang nakaraang katangian ang kanyang kinalalagyan. Ipapahuli ko po kaagad iyon, sabi ko. Habang naglalakad ako, nakita na nakapasok sila kaagad kausap ang aking kaibigan ang abogado. Bakit ako gumawa ng ganito? Gusto ko lang na maibalik ka, lahat tayo ay masaya na ngayon. Sabi sa akin ng kaibigan ko. Hindi ka dapat magsabi sa akin ng ganito. Bakit kailangan may mangyari na ganito? Umiyak ako, hindi. Lumipas ang mga oras, wala pa ring nangyayari, nakaramdam ako ng kapayapaan habang yakap-yakap ni Jake. May sinabi, matutulog ka na ba? Tumungo na lang ako. Nakapasok na si Jake. Humakbang palapit sa akin si Tristan, humugot hininga.
Ang dami mo na sa akin na itulong, dapat hindi ko nagawa ang lahat ng ito. Nakaramdam lang ako ng ginhawa, bumitaw ako at dumiretso, sumandal sa aking asawa. Nakausap mo ba si Julia? Hindi ka dapat bumalik sa akin. Sinabi sa akin ng aking asawa. Hindi na, sinabi ko kasi may ginagawa ka sa akin, pasensya na ako ang dahilan sa kaganapan na ito. Binigyan ko ang nagkakamaling bagay at pagko ay pumunta na ang kaibigan. Ako naman ay naghintay na makakita sa hotel. Nang mga oras pa, nakatulong ang aking asawa at sinabing, maging maingat. Matagal na kitang mahal, Celia, kayo ay muling magmahalan, sinabi sa akin ng aking asawa. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umasa, hindi ikaw ito, Celia, tumawa na lang ako. Sa kwarto ng pagtitipon, nakita ko na lahat sila. Alam ko si Tristan na nagsasalita sa kanya. Nakita ko si Jake na natutulog, wala siyang kaalam-alam. Tumulong na ako kay Julia, kasama si Jake. Ang asawa ko ay nagsinungaling sa akin na ayaw niyang masaktan ako. Sa akin ka na sana. Sinabi ko. Pagkatapos, binalikan na kami magkasama. Lumabas na ako, nakita ko si Jake, nag-iisa. Sa wakas, ginawa ang aking plano, magkita na tayo, sa loob at sa labas, ginamit lahat sila, ginamit ko si Tristan na kasamahan na kay Benji. Sa hindi ko pag-aakala ay dumating na ang aking asawa. Ang nangyari doon, ang lalaking nakaayos. Lumalabas ang tunay niyang anyo. Nakita ko habang nagluluksa. Nakita din ang katapusan. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganito? Masasaktan kita. Nagpanggap na umiyak. Ang mga kaganapan na nangyari kanina, ang babanggitin ko, ang galing mong magpanggap, sa akin ka na. Sinabi sa akin ng asawa ko. Hindi magiging iyo ang sinasabi mo, hindi ka magiging ganito sa loob ng puso kong tumitibok ng malakas. Hindi magiging ikaw, hindi ka mahusay, hinalikan ako muna, kinakabahan. Ikaw kaya yun? Nagsimula akong tumakbo, lumayo muna bago sabihin na, mayroong pangakong hindi mo pwedeng sirain. Bukas, sinabi, sa susunod na mga araw, babawi ako. Habang nagsasalita, tumitig sa mga mata ko. Sinabi niya, magiging okay lang ang lahat, may mga ginawa ako sa mundo mo, at magiging okay ang lahat. Sa sasakyan, sinabi niya ulit, dapat may mapuntahan ako kung wala ay mamamatay na ako. Hindi ko magawang kalabanin, nakita na siya. Sa huli, mas lalo ko siyang minahal. Sa akin siya, lahat ng sinabi niya, gagawin ko. Sinabi ko, pupunta ako sa 2 bahay kung gusto mo, sinabi niya kung saan. Sa bagong bahay, nagkita ang aking mahal na asawa at ang isa pa. Namamangha na hindi sila nagulat na nagkita sila, lalo na sa aking reaksyon, hindi ko alam ang ginagawa nila. Nagkatinginan kami ng aking asawa at napagtanto ang aking kasalanan. Tinitignan ko din silang dalawa nang ako ay nasasaktan. Sa lahat ng ginawa ko. Sa ginawa mong mali, ito ang gusto mo. Celia, magiging ganito ka ba? Alam ko. Alam kong may naghihintay sa kalangitan. Pagkatapos, tinawag ng asawa, uuwi ka na rin dito, may sorpresa. May iba ka pa pala dito. Nagulat ako sa kinakanta. Kinakabahan. Ang alam mo naman, wala. Kung nasaan kayo naroon din ako. Anong nangyayari? Pagkatapos, dumiretso na ako. Nakalimutang magpasalamat. Alam ko. Si Tristan ba yon? Sa dalampasigan, sa kanya ka natulog? Dahil may kasalanan ka kaya ako ang napili. Sabi ko. Ngayon, sabihin mo na ng tunay ang mundo, o sabihin ang maling mundo, ano nang pinapaniwalaan ko. Sinabi ng tunay. Nagkatinginan pa ba tayong lahat, nang sasabihin na, magsisimula na talaga. Nag-umpisang umiyak si Celia, nagkaalaman na. Sa restoran ng umaga, nagbiro kami na alam na ni Celia na nakabawi na si Benji sa kanyang alaala at gusto lang niya na magbalikan. Nang sabihin niya iyon, lahat kami ay nagsasalita ng Espanyol, pagkatapos ay sinabi pa niya na hindi niya alam na marunong ako mag-Espanyol. Baka naniniwala siya sa kanyang mga sinasabi. Pagkarinig nito, hinigpitan ni Celia ang kanyang hawak sa baso. Ibaba niya ang baso nang walang sinasabi. Si Julieta ay nagtanong, hindi niyo gusto si Jake? Hindi ko maintindihan. Si Tristan ay sumagot, hindi ko nakita na ganun siya kagwapo. Nang marinig ito ni Celia, nagtanong na siya sa amin. Alam mo ba na kasinungalingan lang ang lahat ni Benji?
Sumagot ang mga kaibigan na hindi namin alam. Hinawakan ni Celia ang kaibigan niya at umalis. Sinundan ni Julieta. Ang lamig ng hangin sa labas. Hindi mahilig si Jake sumama sa aming mga kaibigan. Sa huli, nasaktan siya. Bakit ka napakabait sa'kin, sinabi ko kay Julieta. Humugot ng hininga si Celia at umiyak. Ikaw si Julieta. Tumahimik siya at sinabi, Celia, hindi ka dapat malungkot. May ginawa si Benji para maging masaya ka. Nagdesisyon ako, maging anuman si Celia. Alam ko, dapat kong malaman, gusto kong maging kasama ka at makalimutan si Jake, sinabi ni Celia sa akin. Hindi naman ako sumagot. Kung ikaw ay tumanggi. Si Jake ang magmana kay Ledesma. Nanahimik si Celia. Celia, ano ng problema? Kung ayaw ni Jake dito, hindi kita pipilitin. Sinabi ko. Okay, magpapaalam na ako kay Benji, sabay na tayo maglakad, habang nakasakay kami, ginugol namin ang buong oras na magkasama, naghahanap na makakaligtaan. Tumawag ako sa aking attorney, pinag-usapan namin na ang ginagawa ni Celia ay kasalanan. Ngunit bago pa ako magtagal, nakuha ako ni Celia. Inihanda ko ang aking sarili na maging isang donita. Sinabi ni Tristan, may ginagawa ka ba? May gusto ka pa bang malaman sa akin? O kaibigan mo lang si Jake? Sabi niya na tumigil na siya at lumayo na ako sa kanya. Sorry, hindi ko dapat pinakialaman at hinalikan ka sa lahat, ang mundo ko, sabi sa akin ng kapatid na babae, sabi ng abogado sa akin. Huwag siyang papapasukin sa akin, nagbalik sa bahay ang ginawa niya ay napakaganda. Ang kanyang nakaraang katangian ang kanyang kinalalagyan. Ipapahuli ko po kaagad iyon, sabi ko. Habang naglalakad ako, nakita na nakapasok sila kaagad kausap ang aking kaibigan ang abogado. Bakit ako gumawa ng ganito? Gusto ko lang na maibalik ka, lahat tayo ay masaya na ngayon. Sabi sa akin ng kaibigan ko. Hindi ka dapat magsabi sa akin ng ganito. Bakit kailangan may mangyari na ganito? Umiyak ako, hindi. Lumipas ang mga oras, wala pa ring nangyayari, nakaramdam ako ng kapayapaan habang yakap-yakap ni Jake. May sinabi, matutulog ka na ba? Tumungo na lang ako. Nakapasok na si Jake. Humakbang palapit sa akin si Tristan, humugot hininga. Ang dami mo na sa akin na itulong, dapat hindi ko nagawa ang lahat ng ito. Nakaramdam lang ako ng ginhawa, bumitaw ako at dumiretso, sumandal sa aking asawa. Nakausap mo ba si Julia? Hindi ka dapat bumalik sa akin. Sinabi sa akin ng aking asawa. Hindi na, sinabi ko kasi may ginagawa ka sa akin, pasensya na ako ang dahilan sa kaganapan na ito. Binigyan ko ang nagkakamaling bagay at pagko ay pumunta na ang kaibigan. Ako naman ay naghintay na makakita sa hotel. Nang mga oras pa, nakatulong ang aking asawa at sinabing, maging maingat. Matagal na kitang mahal, Celia, kayo ay muling magmahalan, sinabi sa akin ng aking asawa. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umasa, hindi ikaw ito, Celia, tumawa na lang ako. Sa kwarto ng pagtitipon, nakita ko na lahat sila. Alam ko si Tristan na nagsasalita sa kanya. Nakita ko si Jake na natutulog, wala siyang kaalam-alam. Tumulong na ako kay Julia, kasama si Jake. Ang asawa ko ay nagsinungaling sa akin na ayaw niyang masaktan ako. Sa akin ka na sana. Sinabi ko. Pagkatapos, binalikan na kami magkasama. Lumabas na ako, nakita ko si Jake nag-iisa. Sa wakas, ginawa ang aking plano, magkita na tayo, sa loob at sa labas, ginamit lahat sila, ginamit ko si Tristan na kasamahan na kay Benji. Sa hindi ko pag-aakala ay dumating na ang aking asawa. Ang nangyari doon, ang lalaking nakaayos. Lumalabas ang tunay niyang anyo. Nakita ko habang nagluluksa. Nakita din ang katapusan. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganito? Masasaktan kita. Nagpanggap na umiyak. Ang mga kaganapan na nangyari kanina, ang babanggitin ko, ang galing mong magpanggap, sa akin ka na. Sinabi sa akin ng asawa ko. Hindi magiging iyo ang sinasabi mo, hindi ka magiging ganito sa loob ng puso kong tumitibok ng malakas. Hindi magiging ikaw, hindi ka mahusay, hinalikan ako muna, kinakabahan. Ikaw kaya yun? Nagsimula akong tumakbo, lumayo muna bago sabihin na, mayroong pangakong hindi mo pwedeng sirain. Bukas, sinabi, sa susunod na mga araw, babawi ako. Habang nagsasalita tumitig sa mga mata ko.
Sinabi niya, magiging okay lang ang lahat, may mga ginawa ako sa mundo mo, at magiging okay ang lahat. Sa sasakyan, sinabi niya ulit, dapat may mapuntahan ako kung wala ay mamamatay na ako. Hindi ko magawang kalabanin, nakita na siya. Sa huli, mas lalo ko siyang minahal. Sa akin siya, lahat ng sinabi niya, gagawin ko. Sinabi ko, pupunta ako sa 2 bahay kung gusto mo, sinabi niya kung saan. Sa bagong bahay, nagkita ang aking mahal na asawa at ang isa pa. Namamangha na hindi sila nagulat na nagkita sila, lalo na sa aking reaksyon, hindi ko alam ang ginagawa nila. Nagkatinginan kami ng aking asawa at napagtanto ang aking kasalanan. Tinitignan ko din silang dalawa nang ako ay nasasaktan. Sa lahat ng ginawa ko. Sa ginawa mong mali, ito ang gusto mo. Celia, magiging ganito ka ba? Alam ko. Alam kong may naghihintay sa kalangitan. Pagkatapos, tinawag ng asawa, uuwi ka na rin dito, may sorpresa. May iba ka pa pala dito. Nagulat ako sa kinakanta. Kinakabahan. Ang alam mo naman, wala. Kung nasaan kayo naroon din ako. Anong nangyayari? Pagkatapos, dumiretso na ako. Nakalimutang magpasalamat. Alam ko. Si Tristan ba yun? Sa dalampasigan, sa kanya ka natulog? Dahil may kasalanan ka kaya ako ang napili. Sabi ko. Ngayon, sabihin mo na ng tunay ang mundo, o sabihin ang maling mundo, ano nang pinapaniwalaan ko. Sinabi ng tunay. Nagkatinginan pa ba tayong lahat, nang sasabihin na, magsisimula na talaga. Nag-umpisang umiyak si Celia, nagkaalaman na. Kimbe ang pangalan ng lugar kung nasaan si Tseksuan. Kailangan ko siyang iligtas. Humihingal na sabi ng katulong sa amin sa mansyon. Saan siya naroon? Tanong ni Doña Elena. Dinala kami ng katulong sa 2 palapag ng bahay, sa kwarto ni Tseksuan. Sinabi ng katulong na kanina pa raw siya roon ng halos kalahating oras. Subukan man tawagin o katukin ay hindi siya sumasagot. Sinipa ni Doña Elena ang doorknob at nasira ito. Bumukas ang pintuan at nakita namin si Tseksuan na nakasuot ng pulang kamiseta at nakahiga sa bathtub na puno ng dugo. Tseksuan. Umungal si Doña Elena, lumapit siya at nakita na may hiwa sa kanyang pulso. Pilit na humiti si Tseksuan kahit nagdurugo na ito. Elena, dumating ka patawarin mo ako, hindi ko kaya na may ibang kasama ka, kung hindi kita makukuha, mas gugustuhin ko na lang na mamatay. Pagkatapos, susubukan niyang halikan si Elena pero umiwas ito. Pagkatingin niya kay Jake, galit ang mukha niya sa kanya. Elena, bakit mo siya dinala dito? Gusto mo ba akong makita? Hindi ko kayang pigilan ang aking sarili at sinabi ko, Tseksuan, hindi ka dapat magbiro sa buhay mo. Kung gusto mo si Elena, dapat mong labanan para sa kanya. Kung tinatapon mo na ang iyong buhay, ano nang silbi nun? Tumayo ulit si Tseksuan, hindi niya alintana na dumudugo pa rin ang kanyang pulso. Itinuro niya ako. Sino ka ba? Ano nang karapatan mong sabihin sa akin? Hinawakan ni Elena si Tseksuan sa pulso. Tama na. Pupunta na tayo sa hospital. Pupunta na ako sa hospital. Kung hindi ka pupunta, hindi kita kakausapin dahil dito, napilitan kami na magpunta sa hospital. Sa F. Lucas Medical Center, tinignan ni Elena ang pulso ni Tseksuan at nagpasalamat sa mga doktor. Pagkatapos ay pinuntahan ni Elena si Tseksuan at inaya ng 1 oras bago kami nakauwi. Habang nagmamaneho kami, tahimik lang si Elena. Pareho din ba dati kapag nagtatapon siya ng buhay niya? Tanong ko sa kanya. Pareho nga, sagot ni Elena. Minsan nga ay tumalon siya mula sa 6th floor. Buti na lang na mabilis nakapunta ang mga pulis, kung hindi. Dahil sa sinabi nito, nanigas ako. Hindi ko ito inaasahan. Bigla kong naalala si Jake at sinabi, dapat malaya ka na hindi ko nasasabihin kung may sinasabi ka sa kaibigan mo. Hindi sinagot ni Elena, hindi rin binilisan, lalo pang tumahimik, sinabi ko, gusto mo bang maging masaya at itapon si Jake? Para gumaling siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto ni Elena. Ayaw kong saktan si Jake. Kaya sinabi ko, Elena, gusto mo bang magpakasal na lang ako para kay Tseksuan? Kung gusto mo, hindi na ako magdadalawang isip. Kakausapin ko na lang si Jake, kung yun lang ang paraan para sumaya ka. Wala man lang siyang sinasagot. Hindi rin siya nagrereklamo.
Hindi ko naintindihan ng lubusan kung bakit. Bago ako makapasok sa sasakyan, pinigilan ako ni Elena. Dapat mong magustuhan si Tseksuan, ano sa palagay mo? Nagtanong si Elena sa akin. Natigil ako. Hinawakan ko siya. Ikaw si Elena, alam ko na ganyan ka, hindi ako nagagalit. Bakit ka naman magagalit? Hindi mo na ako kailangan. Pupuntahan na kita, hindi ko siya sinagot at naglakad papasok sa mansion. Habang papasok ako ay nag-usap ang mga katulong. Sabi raw sa akin ang sinabi ko. Ano kaya ang sasabihin ni Elena? Hindi na ako bumalik sa kwarto namin. Pumasok ako sa opisina, lumapit ang kaibigan ko. Sinabi sa akin ng mga katulong. Ang aking ginagawa ay makita ng mata ng aking pag-asa. Naalala ang mga ito, ayaw mo rin bang mahalin? Tumuwo si Jake, sabi niya. Tumigil ka, hindi mo kailangan ng maraming pera. Sinabi nila, ikaw at si Elena ang nararapat. Ano kaya ang sasabihin ni Jake, tanong ko. Alam mo ba na masayang magtrabaho ang buhay ng asawa ko? Gusto mo ba makita ang ganito? Sinabi sa akin ng malungkot ng asawa. Sorry, patawarin mo sana ako. Alam ko naman na masaya na ako, wag mo nang sasabihin pa yan. Habang nagsasalita, bumitaw na lang ako at may naghintay sa akin. Mag-isa ko nang sasabihin ang pangyayaring ito, dapat gawan ko sila ng paraan. Sinabi sa akin ng aking asawa. Sa ibang banda, tahimik na tinawagan ni Elena si Jake, hindi pa siya natutulog. Sabi nila sa akin, si Tseksuan ay wala na, pagkatapos ay bumalik ang alaala, magiging masaya kaya tayo. Sabi sa akin, gusto ko nang magpahinga. Ikaw sana ang mahal ko. Ano? Hindi ako maghugas para mangyari na ikaw lang ang maaksidente, sinabi ko, na naging dahilan ng lahat. Ikaw lang nakakaalam nito ngayon. Sinabi ni Elena habang sinasabi ang mga plano ko, kung wala ay hindi na niya ito ulitin. Patawarin mo ako, Jake, ikaw sana ang pipiliin pero malungkot pa rin ako. Pagkatapos ay humiga na lang ako sa tabi ko at sinabing tahimik lang, nag-aalala sa nangyari noon. Bago matapos sabihin ang nararamdaman ay biglang lumipad ang hangin sa aking kinatatayuan kasama ang amoy. Dapat ko pang ilayo kung may ginagawa ka, kung hindi ay wala na ng lahat. Habang nalulunod sa aking kaba ay biglang nagring ang aking telepono. Pagbukas ko ay nakasulat na isa loob ng mga oras, napakalaki ng nangyayari sa'yo, gabi na ngayon ang aking asawa sinabi ng totoo. Nakinig ako sa kanya, ang mundo ay dapat matakot dahil wala na ang ginagawa ngayon. Nagising ako ng madaling araw nang makita ang nangyari kagabi. Sa nakaraang araw, nanghihina ako ng dahil ng katotohanan. Sa nangyari noong nakaraan, hindi ko magagawa na makalimutan ang mga sinabi sa akin noong mga araw na iyon. Sinabi sa akin ni Elena na kinakailangan na magpunta. Sa pagpupulong na ginawa ni Elena, natulala ako at sinabihang lumabas kasama niya. Gusto kita ipakilala bilang Mr. ni Elena, sinabi ko. Ako'y nagpasalamat kaya lang ako umalis. Paano ka magiging okay dito at kung ano pang nangyayari? Sa paglabas ng labasan binuksan na nagpintuan sa mga pahayagan, binabalita si Elena na asawa ko rin niya si. Hindi pa dito natapos nakita ko na ang mukha, sa mga nakapalibot sa amin, hindi ko siya maintindihan dahil wala na sa akin ang kanilang kinukwento. Sa ibang banda, nakita na kay Tseksuan na may nangyari. Sabi ni Elena, nakahanap pa ako ng trabaho at may ginawa pa rin sa amin. Sa paggawa ko ng trabaho. Sabi nila sa akin, ginagawa ba nila ito dahil ginalit kita? Huwag mong kakalimutan, may gusto ka ba? Bakit mo ako niloloko? Ginamit kita dahil nasasaktan pa rin ako dahil magkatulad tayo. May ginagawa ka na, ha? Ano pong ipagbibigay sa akin? Huling sabihin ito bago mamamatay. Sa pagganyan ng kanyang buhay nang dahil sa mga nagaganap, sa nakita na niyang ginawa sa mundo. Kung gusto mo na talagang sumuko, masaya na kung ang buhay mo, hindi dapat sisihin ang relasyon. Ano pa ang dahilan kung nakakaalam ka? Dahil sa mga ginawa mo, nakita na mas kailangan nila ng isa't isa. Ang hirap maniwala kung may ibang tao na kasalanan sa iyong nagawa. Nagulat ako nang marinig si Ken, Ledesma. Habang sinasabi yan ay gusto na naming mamatay. Babalik na lang kami kung saan si Julia. Sabi niya magiging kaibigan magpakailanman, sana magiging maayos. CJ. Tumawa ako. Hindi kasi alam ni Elena kung ano talaga ang nasa isip ko.
Sa malaking kama ng Aurora Hotel, bigla na lang naintindihan ni Elena ang tawa ko. Pagkatapos kasi naming magtalik, halos hindi na siya makalakad. Di rin siya makatulog. Pwede bang maging maalaga ka naman sa'kin? Ang dami mo nang ginagawa. Gusto ko din maranasanan yon. Sabi ni Elena. Sinagot ko siya. Kaya nga ako nandito para mapasaya ka. Pagkatapos kong sabihin yun ay nakita ko siyang umiti. Hinawakan niya ang abs ko. Ang ganda naman neto. Magalit ka ba kung si kuya dapat ang papakasalan ko? Tanong niya sa akin. Umiling lang ako. Dahil sa magulang kami na dapat ikasal, kaya ginawa ko yun para sa'yo. Baka rin hindi niya sana pinili kung ginawa mo na yun. Nagulat ako sa sinabi niya. Di ba nag-abala ka lang? Ikaw talaga ang nakasama niya dapat. Sinabi niya habang sinasabi niya sa akin. Sinabi naman niya na hindi bale basta ay kasama ko siya. Wala din kung di ka naman sinundan kung gusto ko. Sinabi ko sa kanya. Basta malaya na tayo. Ibig sabihin ay wala dapat ako nararamdaman, gusto mo ako magpakasal sa taong gusto ko. Sinabi niya. Sinabi sa sarili niya ay wala din naman dapat sa kanya, pero dapat na ako ang pipiliin. Sabay kaming gumawa nito, sa paraang hindi namin alam na may nagaganap. Nakakilala kita. Sinabi sa akin na ang ganda, mayroon rin pala. Ano ba yung sinasabi ko? Ikaw dapat. Sinong nakakaalam ng tunay? Tumigil na lang ako sa loob, si Elena at sa loob, habang kinukuha niya. Hindi ako titigil dito, ayaw kong mamatay na. Biglang kaming pumunta kay nanay dahil nakagawa ng mas malala. Sabi na ay may nasaktan na kaya dapat kami na lamang magpakasal. Hindi ka dapat dito sana sinasabi ng katulong. Alam namin na nakagawa kami na ng lahat, dapat mo rin na pagbigyan si Elena. Ikaw na dapat ang magligtas sa akin. Sa pagtulak ng loob ng sinasabi namin ay dapat gumawa pa. Tumulak lang ako. Dahil nagsimula na, tinawagan ko ang mundo at dapat ko nang gawin ang bagay na ito ngayon. Sinabi niya gusto niya sa akin, sinimulan ko na sabihin sa kanila ngayon sinabi ng katulong. Umakyat kami sa kabundukan kasama si Elena. Sinabi ko na ako na dapat magligtas sa akin kung siya ay may nakikita. Sinabi ko para hindi namin makita na gumaganti. Nang habang nagpapahinga sinabi niya na may mali ako sa ginawa ko na dapat kong iligtas si Elena. Minsan ay kailangan din natin gumanti, biglang nagtapat sa akin si Julia. Hindi si Elisa yun. Sa panahon ng hindi ko nagagawa maghintay ay ililigtas kita, sabi ko. Sa kabutihang palad, nakita naming naglalakad. Habang palapit ko, nagugulat. Ano nang ginagawa mo dito, Elena? Tanong ng magkakilala. Pinapakita niya sa asawa niya. Elena, hindi na kita kailangan. Gusto ko sabihin kung gusto mo ako makita. Sinabi niya sa akin. Nagluluksa ng lahat, biglang nakakonek ang ilawan sa dalampasigan. Tumigil na lang ako, hindi niya ako nagawa magustuhan. Nagmamadali namin ipinatawag na iligtas si Elena dahil kailangan na siyang tulungan. Tinatanong ko nagugulat lang bago may nangyayaring mga gawin at nalaman may nakita ako doon. Sa lahat ng nagawa ko alam ko sana. Mahal siya ni Elena, dahil lang doon wala na pala talagang pag-asa. Nauntog kami. Nakakita na kami para sabihin, hindi to nakakatulong. Hindi na kami makakaalis dito. Sa mga nangyayari parang sinasakal ko ang pagmamahal ng aming kinatatayuan. May isang pangyayari na dapat naming iplano para gumana ng maayos. Ito na. Hindi ko alam na nangyayari talaga. Ang hirap paniwalaan ng nakaraan. Ang hirap naman. Sabi namin, huwag kayo dito, gumawa na kayo dito ng plano. Kailangan nating gumawa ng plano para nang sa gayon ay maging masaya. Pagkaraan sa sinabi at may ginawa na ang katulong, ay tumungo. Hindi pa kaya na mapalapit. Hindi niya na nagawa pa sabihin o alisin. Biglang may gulo sa bahay. Ang biglaan na pagkawala ay kinakatakutan. Kung ganoon nagbibiro ng iba. Sila rin ang dapat kasama. Alam nyo, ang nangyari na ganyan, mayroon may magturo sa iba sa lugar na iyon. Na wala silang ginagawa para sa buhay. Nakinig ka rin hindi ba? Masyado na tayong nawalan. Kung ganoon ay naghihintay sa iba. Sa kabila ng may nakakatawa na naghihintay dito.
Ito ba ang gusto mong malaman kung paano ka nakakatawang nabuhay? Ang ginagawa mo ay puro na lang ikaw ay nalulungkot. Hindi niyo na sana ginagamit ito ng pangturo, mayroon naman kayong ibang paraan. Bakit niyo pa pinapahirapan? Sinabi ko kay Elena na ginawa. Tapos na kayo maging masaya pagtapos nito, dapat niyo paghandaan. Nagalit ako, hindi ako pwedeng gumanti. Sa dulo alam naming naghihintay na si Jake. Sumakay kami sa eroplano, nagkita kami. Sa pagtatagal ng narito kung ano ang makikita ko sa susunod. May sasabihin kung ayaw niya o ginagawa siya. Pagkalito ko. Magpakasal na kaya kami? Sabi ko kay Jake. Magpasaayos sana ng buhay. Sabi ko, pwede sana kung may ginawa ako. Biglang lumapit si Elena. Nakita ko si Benji. Hindi ko alam kung dapat o hindi ba. Ayaw kasi naming magkausap si Benji. Biglang nagsalita sa mali kong kaibigan ng malakas habang nagsisinungaling sa harap namin. May problema ba, ginagawa mo si Elisa na nakakasama? Gusto pa bang gumawa ka ng ikaw ang nag-aayos? Para naman totoo. Dapat lang kasi talaga na maging malinaw pa. Nalaman ko rin kung gaano ko siya kamahal kay Elisa. Pinapangarap ko talaga na kayo talaga ang nagtatrabaho sa akin. Paano ko nagawa ito sa loob at labas, nagagawa ba namin ang dapat gawin? Nagsimula akong tumakbo. Kinatatakutan ng nakaraan. Tinutulungan ang aking sarili. Wala nang magagawa. Hindi siya magiging masaya kapiling niya. Sabi. Hindi kasi niya nakikita ng mga nagaganap na siya ang dahilan ko. Sa kabutihang palad na sa dulo ay binigyan ako ng pagmamahal na gustong-gusto ko.